Nandito ako ngayon sa galing pa ako ng gym. Tingnan yung mukha ko oily. Um, Nagpabili si mama ng tsinelas. Ito may pink, pero dumihin to eh. Pili tayo ng dark color. Ito kaya. Maganda to, pero malaki to kay mama. 5 lang yung size ni mama eh. Pareho sila ni Rhea at ni Shanley. Ito kaya. Parang maganda to. Nakukuha ko lang kasi ng pension ni mama. Yung survivor na pension niya. Survivor ba yun? Yung kay papa ba? Kaya nag-ano siya ng tsinelas. Ayan, kasya to sa kanya. Kasi 7 ako, 5 siya. So, medyo ano. Ayan. Kasya siya sa kanya. Pero parang sobrang ang liit. Ang sabi ni mama, gusto niya daw yung mabalahibo. Yung parang ganito, yung malambot. Ito na yung napili ko. Kasi yung kanina, medyo madulas dito. Ito niya. Ito, parang hindi, okay siya. Dalawa na lang. Kasi kung at least man, may pagpipilian siya. Nandito ako at nag-request si mama ng lomi. Masarap kasi yung lomi nila dito eh. Sabi niya talaga, gusto ko yung lomi na dinala mo dati. Nag-try ako ng sa ibang restaurant ng lomi, hindi ko nagustuhan. Ito parang nakukopya niya yung lomi ng Batangas. Pero hindi talaga yung kuhang-kuha. Meron lang, kaya okay na. At si Rhea din, pagsabi, oo nga te, ang sarap nun. Malayo-layo to sa amin. Ang sadya, ang ko talaga ngayon, lakad ko ngayong araw na to, gusto kong magbayad ng PhilHealth ko. At yung bilhan si mama ng tsinelas. Kaso ito, nandito ako ngayon. Bili nito kasi, yun nga, feel ni mamang kumain daw ng lomi. So, yung ko, magti-12 na eh. Si Shanley early out pa naman sila ngayon, 2:30 lang. Imbis na 4:30 yun, 2:30 lang sila. So, ewan ko kung makakapunta pa ako ngayon ng PhilHealth, makakabayad pa ako. Iba na ngayon sa PhilHealth, Ewan ko kung pareho sa ibang lugar. Kasi dito, kailangan mo nang yung parang mag-login ka sa online bago ka makapagbayad. Yan pa naman ang pinaka-ayoko talaga, yung online. At ako, si Bisaya, nangangapa talaga dyan sa online na yan. Hindi ko alam kung makakabayad ako doon ngayon. Kasi talaga, takes time doon magbayad. Tingnan na lang natin. Shanley rin, ibili ko pa yun ng lunchbox. At kahapon, pagsundo ko, sabi ng isang nanay doon na parang mangyak-ngyak daw si Shanley sa yung lunch break nila. Sabi ng nanay doon na tanungin mo kung anong nangyari. So, tinanong ko nga, sabi ko, Shanley, what happened in your lunch break? Sabi nga niya, ginalaw-galaw daw yung lunchbox ng katabi niya. Iba na naman katabi ni Shanley ngayon, babae at lalaki. Yung babae daw na ginalaw-galaw, parang nagustuhan yata yung lunchbox niya daw. Tsaka nung nag-CR siya, nabasag. Pagkatapos, tinanong niya kung anong ginawa. Wala daw sinabi. At yung iba ang nagsabi na bata na nahulog daw noon yung katabi ni Shanley. Nahulog niya yung lunchbox. Tapos sabi niya, I really feel sad to me because I like that one, my lunchbox. Sabi niya na gano'n, it's okay baby. Baka hindi niya sadya. Tsaka nag-sorry naman siya dito. Sabi niya, yun nga daw ang parang pinakasama ng loob niya kasi parang wala lang daw nangyari. Hindi man lang daw nag-sorry.
Eh, ko, it's okay lang. We will just buy. Ano yan din si Shanley sa gamit ba pag gusto niya talaga. So, yun nga. Ewan ko kung hindi ako sinabihan ng parents na yun. Ewan ko kung sasabihin yun ni Shanley sa akin. Baka sabihin rin yun sa akin. Kaya, ewan ko kung mabili ko pa rin siya nun. Ayan na yung lomi ko. As mama re. Mama. Kalami sa kinabuhi ay. Pagkalami sa kurtina. Ano yung order nga? Chinilas oh. Sukda. Sus, may ganahan. Giduhan na lang nako kay kung di ka ganahan. Balibon maganda. Say balibon. Tanawa. Unsa man? Komportable dili. Komportable man. Komportable pag mga ilang araw niyan hindi na isuot. Sasabihin na masakit. May isa doon na lang ganito kaso walay lami diri ma. Slide katong imong giingon nga yung manipis talaga walang ganito. Na, slide uy. Oh, kakatakot yung ganun. Murag gamay ni. Kamot lang. Gamay nga ang ako geng tiil akong gisukdan ana. Oh, gamay. O, sakto man di eh. Kana, magchinilas ka pagkatulog mo, yung paghihiga ka ba, matulog ka. Sus. Magchinilas ka. Ito pantulog. Ito panglakad. Diyan ba, pag matulog ka dyan sa bed, yan, magchinilas ka. Sus. Ma. Magtagaw. Ha? Sino nagtagaw? Tagaw na siya nila. Mga dato, magchinilas na matulog. Pero nindot po siya gitsura man, no? Ando na yung mo, order mong lomi. Tingnan mo lomi ni Rhea, parang iinom lang ng kape. Tasa ang pinaglagyan. Murag paratra siya man, no? Paratra. No? Parang maalat-alat siya ngayon. Ano siya, may bola-bola. Ito ang ganda niya. Ano siya? May na dito, initan. Paano to buksan? Ayan. Pwede mo siya mainit dito. At ang kagandahan niya, kasi siya, stainless siya gang, no? So, safe talaga siya sa food. Ayan. Ito talaga ang hanap ko. Ang ganda niya kasi si Shanley, di ba pag yung mga pabaon natin kasi mga yung prito-prito lang. Yung may corn beef, di ba yung parang magbuo-buo siya? So, at least mainit niya dun sa school. Hindi naman daw to yung mainit na yung parang kukulo talaga. Yung basta lang mainit-init siya. Di ba? At least kasi pangit naman yung masebo mong kainin. So, maganda na rin to. Tsaka maganda rin siya pag sabaw, at least mahigop siya na mainit. Mahilig din kasi si Shanley yung sabaw, maghigop. Gusto niya yun. Para ma'am, yan? Okay. Light indicator. Ayan. I have something for you. Open it. Lunchbox! Hello, green. I thought it's gray. What is that? Sada kayo, lunchbox. You like it? Saan I was confused what color I will choose. I like this color. Which color I will choose? There is brown and green. So good that I chose that. You like it, baby? Yeah, thank you. You're welcome, my love. Saan naguba ni. So, dili lagi diha nimo isukso kung gusto nimo initon imong food. Nabayay ko andiri if you're going to hit it. Oh? Yeah. You change na. Okay. Grabe, nakailang balik ako kanina. Bumili ako ng slipper ni mama. Tapos,
bumalik ako para bilhan si Shanley ng lunchbox. Balik-balik kasi hindi magkasya sa U-box ko. Ngayon naman, yung binili kong pangbenta dito na mga tusino, ayun, naiwan ko. Katapos kong sundo kay Shanley, naiwan ko. So, bumalik. Nakatatlong balik si Bisaya. Continue tayo doon sa vlog ko kay Rhea nung na pinaalis ko si Rhea. Maraming mga may nag-comment na yung parang hindi nila nagustuhan. So, okay, yun sa inyo. Hindi nyo nagustuhan, opinion nyo yun. Basta ako, sinasabi ko kung ano yung mga nangyayari. Kasi yun naman talaga din nga ang vlog ko. Para sa akin, si Rhea is family ko na rin. Kasi nandito siya sa bahay eh. Kaya sinasama ko siya sa vlog. At para malaman nyo rin, before ako, tinanong ko si Rhea kung okay lang ba na i-content ko yung nangyari sa amin dalawa dito. Sabi niya, okay lang ate. Nakailang tanong ako sa kanya. Kasi sabi ko, baka napilitan ka lang Re. Okay lang yun pag sabihin mo na ayaw mo, na hindi. Sabi, ang sagot niya, hindi, okay lang naman ate. Natatakot lang ako, baka maraming mag-bash sa akin. Ngayon, ako ang na-bash. Yun ang sabi niya talaga. Takot daw siya baka maraming mag-bash. Sabi ko, alam mo, normal na yung may basher. Okay lang yan. Ang importante, yung tayo, kung ano yung samahan natin, i-share natin. Kasi syempre, yun ang vlog ko. Pero nga, pag sabihin mong ayaw mo, kasi sabihin ko sa inyo, si Rhea ma-private na tao. Sobra. Kung hindi ko nga yan talagang yung tatanungin, kung pag may yung parang malalim yung iniisip niya, yung mga ganon. Hindi yan magsasabi ng mga problema niya. Wala siyang sasabihin tungkol sa pamilya niya. Kung wala. Hindi siya ma-open na tao. So ngayon, I just want to clarify things. English, Bisaya. Hinanap ko pa yun sa Google. Hindi, sa totoo lang, alam nyo naman, di ba, kahit hindi ko sabihin, alam nyo naman na makikita at maano naman nyo na hindi talaga ako yung, I am not smart. Hindi ako matalino academically. Okay? Pero alam ko sa sarili ko na sa buhay, sa pakikitungo sa tao, mas ako, yung nananaig sa akin, yung makatao. Yun ang importante sa akin. Yung ayoko ng nanlalamang. Ayoko ng may mga, yung nanlalamang, yung mga nilalamangan. Gusto ko, sa akin is, gusto ko patas. I fight for the right. Ganun ako. Pag alam kong tama ako, ipaglalaban ko yan. At alam ko naman na marami sa inyo yung mga yung sa vlog ko dati, kung ano ang mga nagawa ko, kung ano ako, parang kilala nyo na rin ako. Pero yun nga, iba-iba yung pag ng tao. Yung iba kahit na anuman yung content ko, meron talagang may mga opinion na sabihin natin na sa kanila din yon. Pero diba, nasabi ko rin sa inyo na nagpapasalamat ako, negative or positive. Nagpapasalamat ako sa lahat dyan. Kasi negative, may may natutunan ako. Or something, at least yung patience ko na malalaman ko na, uy, may na ako, pasensya na ako, yung ganon. At saka sa mga good naman, nakaka-motivate sa akin. So yung dalawa parehong may sa akin, may impact. Kaya okay lang. Kahit na anong sabihin ninyo, basta sa akin naman, nagsasabi lang ako dito ng kung anong mga nangyayari sa buhay namin. Yun lang sinasabi ko. At kung hindi kayo maniwala, sa inyo na rin yan. Basta ito ako, kung ano man ang nakikita nyo sa akin, wala akong magawa. So, let's talk about Rhea. Sa benefits niya. Kita nyo naman,
1 year pa lang si Rhea dito sa akin. Kung hindi ko siya binibigyan ng saktong sahod, makakapagkuha ba siya ng lisensya? Alam na ba natin, di ba, na yung pagkuha ng lisensya, hindi ganun. Mahal siya. May motor na siya. O, di ba? At before na i-ask ni Rhea, na ibigay ko na. Kasi OFW ako. Ako talaga yung tao na pag hindi ko gusto, nagsasabi ako. Yung ako tong nagrereklamo talaga. Pag may mga yung meeting sa sa amin sa kumpanya, yung mga kasama ko sa trabaho, ako yung pinupush nila na magsabi nung kung ano yung mga hinaing nila, kung ano yung mga hindi gusto nila. Hindi sila magsasalita, ako yun. So, ako alam ko talaga kasi naging trabahante din ako at naging katulong din ako sa bahay. Sa first abroad ko, naging katulong ako. Alam ko kung ano ang makapagpasaya. Basta, ang importante sa akin, makapagpasaya ako ng tao. At kung dati man, kung nakita nyo yung mga vlog ko, kung nagpapasaya ako ng mga bata, ng mga tao, sa iba na hindi ko kilala, how much more kay Rhea na kasama ko dito, na siya yung tumutulong sa akin dito. Siya yung kasama ko sa hirap. 'Di ba? At kung hindi man kayo maniwala, nasa inyo na yan. Basta, kung nagsisinungaling man ako, kung hindi man tama yung mga sinasabi ko, makarma na si Bisaya. Ako naman ang makakarma. 'Di ba? Alam nyo, para sa akin, hindi importante yung yung magpapaano ka na mabait kang tao. Which is, hindi ko naman yan talaga sinabi sa inyo na mabait ako. Ako, sinabi ko sa inyo, mula noon hanggang ngayon, you treat me right, I'll treat you double right. Kayo na mag-correct nun sa grammar. Basta yun na yun. Kung bonus naman ang pag-uusapan, yes. May bonus dapat si Rhea nung December. Ito, totoo to. Pero nga, dahil sa pagiging matampuhin niya at inalisan niya ako nung December, hindi ko yun binigay sa kanya. Kasi yun ako eh. Nainis ako sa'yo, ininis mo ako, sige. Inisin rin kita. Ganon. Which is, alam ko na hindi tama yun. Na yun yung winu-work ko sa sarili ko na gusto kong kunin yun na pag-uugali. Kasi hindi yun maganda. Yung ako, mahiganti akong tao. Pero, nung nagbigay si Ma'am Yolanda sa akin ng pamasko sa amin ni Shanley, para ba akong parang na-guilty na? Sabi ko sa sarili ko na kailangan ko rin bigyan si Rhea. Huwag ko nang anuhin yun kung ano man yung mga yung kinainisan ko sa kanya kasi it's Christmas. So nag-share ako kay Rhea sa bigay ni Ma'am Yolanda. Kasi ako naman, pag pag galit ako. Pero after nyan, pag mailabas ko na, pag magiging okay na ako. Lalo na pag i-approach mo ako, kahit paano yung ginawa mo sa akin, pag i-approach mo ako, nagiging ako. Okay, ganun na. About naman sa yung may nagtanong sa akin, may nag-message sa akin kung may SSS pa si Rhea at PhilHealth. Meron na siyang SSS. Wala pang PhilHealth. Nahirapan siya kasi sabi ko nga sa kanya na mag day off siya ng weekdays para maano na niya yung PhilHealth niya. Kaso gusto talaga niya ng linggo. Sabi ko nga sa kanya, parang hindi kaya interesado. Tinatry ko yan. Kasi ako, pag may parang gusto akong gawin at gusto ko matapos kaagad. So, pumunta talaga ako ng PhilHealth at nagtanong ako daw kung pwede ba na ako ang parang mag-apply doon. Sabi nila, pwede naman, pero kailangan ng authorization, kailangan ng birth certificate ni Rhea, mga ganon-ganon. So, sabi ko na si Rhea na ang pumunta doon. Sabi ko na sa kanya mag-day off siya. So, ayun. Lahat yun, hindi yun hiningi ni Rhea sa akin. Lahat.
Ako ang nag-ano sa kanya, Ria, kailangan mong mag-SSS. Ria, kailangan mong mag-PhilHealth. Ria, kailangan mong mag-ipon. Kaya siya nakakuha ng lisensya kasi ako din ang nagbigay sa kanya ng ano na, kailangan kung, kasi dati nga, nakwento ko na sa inyo na gusto na niyang bumili ng motor, pili na siya ng motor, wala pa nga siyang lisensya. So sabi ko, hindi ako papayag na kukuha ka ng motor nang wala kang lisensya. So, pinag-ipon ko siya. At sabi niya sa akin, siya na ang nagsabi sa akin, mahirap daw siya makapag-ipon. Kaya sabi niya, yung sahod niya, kukunan ko daw, ako na ang mag-ipon para sa kanya. Kaya ayun, nakapag-lisensya siya. Kita nyo naman, di ba? Kailangan talaga, kailangan gawin natin yan sa mga kasama natin sa bahay. Basta I give Ria more than she deserve. Alam nyo, ngayon yung mga nag-a-apply na mga kasambahay at ito, dito marami sa mga kaibigan ko, mostly sa kanila is demanding, nagtatanong may wifi ba, may ganito ba, may ganon. Si Ria, hindi siya ganon. Pero, ayan, binigay ko sa kanya. 1 year pa lang siya, nagkalisensya na siya, nagkamotor na siya. Oh. Kung ano pa man yung inaano yung benefits ni Ria, tanungin niyo na lang siya. Basta ako, I'm not guilty at all, wala akong takot sa law. Dahil ginagawa ko kung anong tama. Yun ang importante. Basta ito na, nasabi ko sa inyo, yung problema ko is yung pasensya ko. Oh. Ay, ito. Tanungin na natin kasi yan. Tatago yan pag nagbablog ako. Dali sa ba? Tanungin na lang natin. Re, hindi. Tanungin kita. Ilang taon ka na? Sobrang taon ka na ba dito? Ha? Ano ba? Are you happy here? Happy ka ba dito? Yung totoo, yung honest. Okay lang. Happy ka ba? Ha? Bakit ka happy? O, ayan. Siya na nagsasabi nun, ha? May magsasabi na naman yan. Scripted. Ano naman talaga, we cannot please everybody. Kahit na ano pang gawin mo, hindi mo mapiplease yan lahat. So, ganun lang. At saka ito, kung ano man, kung hindi ko nga din maayos na tinatrato si Ria, problema ko na yun. Ako ang magakarma. Ako ang mananagot sa Diyos. So, problema ko na yun kung nasisinungaling ako, kung ano man. Pero, ang totoong problema ko is, yun nga, ang iksi-iksi lang talaga ng pasensya ko. Yun. Pero, may pagbabago na talaga. Ibang-iba na. Hindi na kagaya ng dati. Nako, ibang-iba na si Bisaya. As in, yung one whole sheet, parang naging 1/4 na lang. Parang pag ano na yan, yung 1/4, anak ko, natakot ako, baka magiging perfect. Alala ko pa nga sabi niya ni Ria sa akin, sinabi daw ng ano niya, ng brother niya, nang swerte mo naman, 1 taon ka pa dyan, nakamotor ka na kaagad. Ay, ito pa, share ko pa pala sa inyo. Hindi na nag-support si Shanfar sa amin, kay Shanley. Sinabi ko yan kay Ria, sabi ko, Ria, alam mo, hindi na kita afford yung sasahod niya. Sabi ko na, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Siguro titingnan lang natin itong buwan na to. Sabi ko sa kanya, titingnan lang natin itong buwan na to kung kakayanin ko ba. Alam nyo anong sagot ni Ria? Ate, okay lang kahit babaan mo yung sahod ko. Sabi ko, sure, sigurado ka? Sabi ko kasi para sa akin rin, sabi niya, okay lang ate, okay lang talaga ako kasi naintindihan ko naman. Doon rin, isa rin yun nakapagpaano sa ano ko, na sabi ko, gusto ko tong batang to. Na kaya yan si Ria napalapit na rin sa akin.
Sabi ko nga sa kanya, nung time na sila mama inalisan ako dito, sabi ko, buti ka pa nakakaintindi sa akin. Mahal na mahal ko na yan si Rhea. At alam nyo ba, nung sabi nga niya na babaan ko na lang daw yung sahod niya, or kahit na wag ko na muna daw siyang sahuran, hindi naman pwede yun. Buti na lang talaga si God hindi niya ako pinabayaan, kasi alam din ni God na kailangan din talaga ni Rhea din ng trabaho. May tumulong sa akin para sa sahod ni Rhea. Ayun, binalik ko siya sa sahod niya. Thankful talaga ako na sabi ko na grabe talaga hindi talaga natutulog yung Diyos. Naguluhan ako dati kasi ayaw nga ni Shanley na aalis si Rhea, yung parang alam ko lulungkot siya kasi kami lang dalawa, pero alangan namang ilagay ko rin si Rhea sa na dito tayo, pagkatapos hindi ko naman kaya sumahod, sahuran siya, kaya prinangka ko siya. Hindi naman siguro ako i-bless ni God. Alam niyo naman yung mga blessing na dumating sa akin kung masama akong tao. Oo, kasi hindi ko naman talaga sinabi na ako, di ba? Hindi ako ganoon, yung ko yung sarili ko na ganito ako, mabait ako at ganito ako. Hindi. Ayoko yun. Ayoko yung nagmamaskara. At ito sasabihin ko sa inyo, kung ano yung tingin sa akin ng pamilya ko, yung kung anong alam nila sa akin sa pag-uugali ko, ganun rin sa mga kaibigan ko at ganun rin sa inyo. Very transparent ako na tao na kinaka-proud ko yan. Yung sa trabaho naman ni Rhea dito, mga sabi sa inyo, all around siya. Diba nasabi ko nga sa inyo na OCC Bisaya, hindi ako nagpapalinis ng kwarto ko at CR ko. Ang nililinis lang ni Rhea yung CR na ginagamit niya. At dyan lang siya nagwawalis dyan sa labas ng tindahan, at dito sa loob, kapiranggot lang naman itong wawalisan dito. Yun, naghugas ng plato. At dati talaga hindi siya nagluluto. Kasi si Shanley iba ang gusto niya na ulam. Hindi kumakain si Shanley ng pork. Si Rhea gusto ng pork. Si Shanley gusto ng chicken. Ako naman nag-dietan si Bisaya. So, most of the time, sila ang binibilhan ko. Iba yung pagkain ko. Sila yung binibilhan ko sa labas. Kaso, nito na lang ngayon yan na si Rhea nag-request. Sabi niya, ate, magluto naman tayo. Kasi nakakasawa na daw yung lutong labas. Kaya, siya ang nagdesisyon niya na magluto siya. At nagustuhan ko naman kasi masarap siyang magluto. At ang paglalaba, ako ang naglalaba sa damit namin ni Shanley. Sinasampay lang niya yan. At yung pag nag-a-ice candy kami, binibigyan ko siya aside sa sahod niya. At sa pag-washing naman ng motor ko, kahit yung yung motor ko pa dati na yung nasa kanya na ngayon, siya ang nagsasabi niyan sa akin, ate, linisan natin yung motor mo. Sabi ko, wag na. Madudumihan rin naman. At saka, sabi niya, sige na nga, washingan natin yan. So, sabi ko, sige, ikaw, bahala ka. So, binibigyan ko rin siya noon. Ayaw nga niyang, tanggapin. Hindi niya tinatanggap. Sabi niya, wag na, ate. Kasi alam niyo si Rhea, sobrang mahiyain yan. Nasabi ko sa inyo. At yun nga, hindi din siya nga talaga mukhang pera. Ako talaga nagsasabi niyan, kunin mo yan. Binibigyan ko siya. Hindi yan yung inaabuso ko si Rhea dito sa trabaho. So ano ba naman ito trabaho dito? Yung bahay ko naman, kaliit-liit. Ayun lang yung pagwawalis lang at itong tindahan. Itong tindahan, busy lang to sa umaga. Yung pag may card dyan. Pagkatapos niyan sa card, mga 12:30, wala na yan. Hindi na busy. 12:30 to 4:30. Yan, si Rhea. Pwede siyang matulog kung gusto niya, pero ayaw niya. Siya ang sabi, hindi daw siya makatulog or ano. Sabi ko, pwede ka may umidlip dyan. Wala namang tao. Sinasabi ko yan sa kanya. Magiging busy ang tindahan, mga 5 to 7. Ayan na.
Wala siyang ano dito. At sabihin ko sa inyo, na yung mga dati ko, yung mga umaalis sila, at kahit na yung may mga pinaalis ako, nagchat-chat sila sa akin na gusto nilang bumalik, baka kung bakante daw dito. Kasi sa totoo lang talaga, ang sarap ng buhay nila dito sa akin. At ito pa pala, may nagsasabi na talagang si Rhea, pagod yan, sobrang pagod yan sa trabaho. Kasi ayan pa si Mama, dagdag pa sa ni Rhea. For your information, ako ang nag-aalaga kay Mama. Pag wala lang talaga ako, ayan si Rhea. Pero si Mama naman ngayon, hindi na siya alagain. Thanks God at okay na si Mama. Si Mama na ang gagawa ng pagkain niya. Kasi si Mama naman talaga ganun siya. Kung kaya lang talaga niya, gusto niya siya yung magluto, siya yung mag-prepare kasi yun ang nakasanayan niya. Hindi talaga yung alagain si Mama. Inaalagaan lang talaga siya pag yung hindi niya kaya, yung may sakit siya. Ngayon, nagsalita na si Rhea. So, bahala na kayo. Basta si Bisaya, malinis ang konsensya ko. Not perfect, may mga pagkakamali ako, may pagkukulang ako at inaamin ko yan. At I'm working on it. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all from the bottom of my heart. Mwah! God bless!